Tara guys, samahan nyo ako sa aking gagawin. Hindi ko na muna sasabihin para samahan nyo ako. Tubig na, may bowl. Ngayon ang egg naman ang ilalagay natin. Isang piraso lang sapat na. Char. Sunod naman natin ang ating melted butter. Ininit ko lang siya sa kalan. At ang ating asukal, was ang gamit ko dito. Pwede naman puti. Ang ating yeast, paalsa ba? At i-mix natin hanggang sa matunaw yung ating asukal. Mix lang. Oo, hindi madali ang gumawa nito, matuto nito, pero mapapag-aralan mo, lalo na't gusto mo. Kahit pambahay mo lang. At pag okay na, ay lagay na natin ang ating harina. Gamit ko dito ay first class. Pwede namang third class, all purpose, pwede. Walang problema. At ilagay ko na rin yung aking milk powder. Gamit ko dito ay Bear Brand. Optional naman, kahit ano pwede. At haluin natin ang haluin hanggang sa ma-form na dough at malapit na tayo sa pinakamasarap na parte ang ating pagmamasa. Magmamano-mano ako dito. Ngayon kapag kulang naman sa tubig, dagdagan nyo lang ng paunti-unti. Ito nga, muntik ko nang makalimutan yung aming flavor na matcha. Naku po, ito pa naman ang request ng aking madam, ang matcha niya, matcha. At take note guys, hindi talaga ako marunong magawa ng tinapay. Dito lang ako talaga natuto sa kakapanood yung laging dumadaan sa aking wall. Ayan, nahawaan ako pa unti-unti, inaral ko rin. Dati pumapalpak talaga ako kahit sa pandesal lang. Alam nyo ba, pag natuto kayo gumawa ng pandesal, matututo na kayo sa lahat ng gawain ng pagbibaking. Yan ay narinig ko lang sa aking idolo na bakers at saka mga tutorial na YouTuber. Yan, katulad yan, dry pa talaga yan. Kaya nagdagdag ako dyan ng tubig pa unti-unti pero hindi ko na pinakita. Baka gumaya ka pa. Char. Sige na nga, gayahin mo rin ako nang matutunan mo rin gumawa ng dati ng kasing katulad ng bato ang tigas ng tinapay. At ito na nga sinasabi ko sa inyo guys, magmamano-mano ako ngayon. Hindi ako expert dito sa pagmamasa. Basta haluin mo lang ng haluin, panggigilan mo yan dyan. Ayan, basta gano'n lang paulit-ulit hanggang maging smooth yan. Hindi naman masyadong smooth yan. Basta gano'n ang gawin mo. Sige, panggigilan mo at panggigilan. Pagod ka na, pwede mo lang ipahinga mga 15 minutes. Takpan mo lang muna dyan. At ito na nga, after 15 minutes, masa mo ulit yan. Pakita ko sa inyo kung paano manggigil. Ayan, pwedeng ganito guys. Hampas-hampas mo lang yan, mas maganda. Oo, hindi ka mapapagod. Parang naglalaro ka lang, o di kaya naiinis ka sa asawa mo. Char! At ito nga guys, bumili yung aking ka-vlogger dito na kapitbahay. Ayan, sikat na siya ng konti. Tawa siya ng tawa kung sino daw kalaban ko dito. Ayan na nga. Ulit na sabi ko sa inyo, pero masarap din ginan yan mo guys. At pag ganito na, pwede mo na ulit lagyan ng oil yan at i-rest mo na yun ng 1 oras dyan. Oo. 1 oras talaga. Ito nga, after 1 hour, ayan, mamasak ulit ng konti yan. Alam mo, ginawa ko dito, ni-rolling pin ko para hindi na ako mangalay sa pagmamasa. Yun nga ang mahirap dito sa pagmamasa guys. Lalo na pagka medyo thunders ka na, mahirap na magmasa. Kaya ang ginagawa ko nga, mabuti na lang may mixer ako. Alam mo naman ang mga anak ko dati, talagang support ang aking anak. Binibigyan ako ng mga gamit, kaya naman natutunan ko dahil talaga naman gusto rin nila talagang ginagawa ko. Yung asawa ko lang naman ang hindi supportive sa akin, pero wala naman siyang magagawa. Ito na nga guys, pagkatapos ko na rolling pin yan, hindi ko na rin ulit pinakita sa inyo para hindi kayo gumaya. Char. Siyempre binaston ko, kunwari marunong ako magbaston. Hindi man perfect siya, basta ang mahalaga ma-achieve ko yung lambot ng tinapay. Yan nga, nahiwa-hiwa ko na rin, o diba? Parang kala mo totoong marunong. Ito na, nandito na tayo sa portion ng pagpapalaman. Mabuti mayroon akong ubi paste sa rep. Yan ang aking pinalaman. Hindi ko na nilagyan ng cheese kasi baka naman masobra na sa sarap. Kahit dito sa pagsasara, hindi rin ako expert dyan. Basta malaga masarado yan. Ilak mo pa yan. Ayan, bigyan pa kita ng susi. Siyempre pag nasara mo yan, ikot mo sa breadcrumbs. Ako, ang gamit ko naman dito ay ang grahams na dinurog ko lang. Dinaan ko sa aking tawag nito, food processor para madurog. Yan, tinakpan ko lang yan ng tela dyan guys. Hindi ko yan tinatago para lang hindi siya mahanginan, para hindi mag-dry ang ating tinapay. O, sumunod ka sa mga expert para matutunan mo, makikita mo, maganda ang result. Oo, huwag kang matigas ang ulo, sumunod ka. At kung umabot ka sa puntong ito, ayan, may natutunan ka na ba? I-comment mo lang dyan sa aking video. At kung hindi ka pa natuto,
pwede mo ako i-PM. At kung hindi ka pa rin natuto, tuturuan pa rin kita. Char. Kasi ako ganon. Natuto ako sa paulit-ulit ko lang din na panunood. Ayan. Tapos, walang nagturo sa akin, kundi talagang paulit-ulit lang ako nanonood. At ayan. At ito na nga guys, natapos na rin ako. Nakagawa ako ng 16 piraso doon sa aking 3 cups na harina. At parang ignihuan, hindi pantay-pantay pero hindi naghihiwalay yan, char. Pagtapos ng isang oras na pagpapaalsa ay ganyan na siya kalalaki guys. Kaya mag-preheat na tayo ng ating oven. At sinid ko lang ng 200 degree Fahrenheit ang ating oven. After 15 minutes or 10 minutes lang, okay na, pwede na natin isalang ang ating tinapay. Ayan, nag-umpisa na siyang lumaki dahil malalaki ito. Iluluto ko siya naman ng 20 minutes, ganyan. Kung gusto nyo pa ng medyo toasted o mga brown talaga siya, gawin nyo pang, dagdagan nyo ng oras. Minuto lang, masusunog na yung pag na-over. Dito na nga guys, mainit na mainit talaga yan. Careful, careful, Susana. At syempre, ito ang pinakamasarap na parte, diba? Pero mainit pa, palalamig-lamigin ko muna bago natin rat-ratan ang ating tinapay. At amoy pa lang ang bango. Try natin. May palaman yan na ubi guys. Ayan, kita nyo naman. O diba? So yummy. Yan nga guys, sana ay may nagustuhan kayo at natutunan kayo sa aking pinaggagawa dito sa kusina. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. See you my next vlog. Bye-bye.